Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang ginang po ang tinaga ng kanya pong kapitbahay. Ano po ang ugat ng insidente? Panoorin po natin dito po sa kinala po ng Kilos Pronto Crime Desk. Ilang araw nang hindi lumalabas at nagkukulong na lamang sa kanilang bahay sa barangay North Bay Boulevard South ang 40 anyos na ginang na si Elisa Delorino. Ang kanilang pinto, dinagdagan pa niya ng kandado at nilagyan pa ng pako. Kasi inisip ko na lang, at least kung nasa loob kami, secure kami. Kasi kung lalabas kami, hindi ko alam kung anong pwede mangyari sa akin, sa amin dalawa. Pag sakasakali lumabas kami, kaya inisip ko mas ano ko na dito kami sa loob. Ganito naging pangamba ni Elisa mula na muntik na siyang mapatay ng kanyang kapitbahay. Alas 11:10 sa umaga, Marso 8, kasabay ng pagkubra ng 4-piece ng ilang residente ng barangay North Bay Boulevard, nagpang-abot sa eskinitang ito si Elisa at ang bagong lipat nilang kapitbahay na si Jimbo Hall. Habang papunta si Elisa sa tindahan para ipaghahanda ng baon ng kanyang anak, bigla na lamang siyang hinarang at undayan ang taga ni Jimbo. Hindi ko maintindihan ba't niya ginawa sa akin yun. Kasi unang-una wala naman akong kasalanan. Wala akong atraso sa kanya. Para kay Elisa, tila hindi siya iniwanan ng swerte. Hindi siya napuruan sa pananaga. Wala kasing talimang taga na kanyang sinalag. Hindi kasi tuluyang natanggal ni Jimbo sa lalagyan ng bolo nang itinaga niya kay Elisa. Buti nga, nakatakbo siya at nagkulong na siya, nagsarado na siya. Doon sila nakapunta rito na nagreklamo at agad-agad, na-aksyonan naman namin agad-agad yun. Pumunta siya rito kasama yung mga barangay tanod na takot, umiiyak. Nagkasalubong sa isang maliit na pasilyo. Eskinita yon. Tapos nung nagkasalubong sila, Humabol pa siya, sir. Humabol siya sa akin. Tapos nagsalita siya na papatayin kita, Elisa. Hindi ko mapigilan yung sarili ko pag naalala ko kasi. Sa pagkakaresto kay Jimbo, napag-alaman na meron pala itong tinakasang kaso. Lumutang ang arrest warrant nito para sa murder laban kay Jimbo mula sa Quezon, kung saan siya dating nakatira bago lumipat malapit kina Elisa. Pero kahit nakakulong na si Jimbo, hindi pa rin makampante si Elisa. Hindi na po talaga ako lumabas, sir. Hindi na po talaga ako dumaan doon. Kasi natakot nga po ako. At hanggang ngayon, marin pa rin itinatanggi ni Jimbo ang kasalanang kanyang ginawa. Kung pwede sana yung reklamo niya, ilagay niya naman sa tama. Hindi yung wala na reklamo, akong tutumbukin niya. Ang kapal ng mukha mo pagkatapos kitang tulungan dati. Kung umabot sa punto na mananaga siya at pag tinanong mo ang isang tao na di ko alam bakit ko ginawa yun, meron naman tayong tinatawag na cultural type ng psychosis wherein it is innate among Southeast Asians. So from Filipinos, Malaysians, Singaporeans, ganon, na pag extreme yung galit nila at hindi na sila aware of what is happening outside, bigla na lang silang mananakit. Tulad yung Ben, no? Sabi nung suspect, mukhang hindi niya alam na siya daw yung nakataga dun sa babaeng yun. Mabutit buhay nga itong biktima dito, nakapagsabi kung sino talagang salarin. Naku, loko rin itong suspect nito. Sa itsura pa lang kanina ng suspect, mga ka-KP, kung tinignan nyo, sa mata pa lang, sa hugis na mukha, sa salita niya, kumbaga ayus-ayusin na yung mga sinasabi ng biktima. Normally siguro, wala talaga sa sarili, baka split personality yung kumag na yun. Yun.